idagdagan natin ng special na sangkap ang broccoli. Kasi hindi naman lagi broccoli na halo sa pansit. Pero mas masarap yung bagong luto. Yung medyo mainit-init pa. Hello mga ka-food trip. For today's food trip natin ay magluluto tayo ng sutanghon gisado dahil nag-crave kami nito ngayon. Nagisa na tayo ng bawang, sibuyas, then chicken fillet, nihiwa-hiwa ko ng maliliit. Hindi naman masyadong maliit, pero ayoko rin na masyadong malalaki. Yung sakto lang na strips. Yan, ganyan lang kakunti kasi may dadagdag tayong ibang sahog dyan. Maglagay na rin tayo ng black pepper. Ayan, imikos-mikos lamang. And then, lagyan natin ng pampalasa, toyo. Ayan, masarap kasi ang mga klase ng pansit pag lagyan ng toyo. Naglalasa talaga pag may toyo. Then, ito yung dagdag ko na sahog guys. Squid ball and kikiam. Ayan, isama ko na siya sa gisa. Since hindi naman natin pwedeng prituhin to. Ayan, luto lang ng konti. And then, idagdag na natin ang mga gulay. Baguio beans, carrots. Actually guys, mga tira-tira din tong gulay na to. And then, dagdagan natin ng special na sangkap, ang broccoli. Kasi hindi naman lagi broccoli na halo sa pansit. Pero ito, haluan natin ng broccoli. Kasi may extra tayong broccoli. Ayan guys. Siyempre, lagyan natin ng konting tubig para hindi mag-dry. Hindi naman ganun ka-konti, hindi rin ganun kadami. Para mag-moist lang yung ating ginisa. Na yan. Ayan, halo-halo lamang. Ang bango na nito guys, naamoy ko na siya ngayon, promise. Ang last natin ilagay na gulay ay cabbage. Hindi ko rin dinamihan kasi mag-aapaw na yan sa aking kawali actually. Pero kukunti naman yan pag naluto na. Lalagyan natin ng seasoning. It's up to you kung anong gusto nyong seasoning ilagay dyan guys. Ayan. Paghalu-haluin lamang. At wag natin siyang masyadong i-overcook. Hanguin na natin guys para lulutuin natin ang ating sutanghon, pansit sutanghon. Itabi muna natin ito. Ito na yung natin, ginisang gulay with chicken, kikiam, and squid ball. Itabi muna natin yan. O, lagyan natin ng tubig. Idagdag na natin ang ating sutanghon. Ito yung actually ginagamit kong sutanghon guys kasi kahit malata siya, firm pa rin siya. Meron kasing ibang sutanghon na pag malata, nagputol-putol na, maputol-putol. Ito firm talaga siya guys kahit na-overcook mo siya. Ayan, na ating sutanghon, parang nag-rise na, tumubo na konti. Lagyan natin ng oyster sauce, pampalasa guys. Yan, medyo ganyan lang kulay niya guys. Magda-darken talaga yan siya. Kasi magdadagdag ulit tayo ng konting toyo. Ang toyo naman kasi pampalasa talaga yan. Kasi kung hindi naman natin lagyan, tatabang talaga yan guys. Kasi yung oyster sauce, hindi naman ganun kadami nilagay natin. Pero yung kulay niya guys, natural lang yan. Mamaya, magda-darken yan. Pero pag mahalo na rin yung gulay, malesen ang darken na kulay sa ating sutanghon. Idagdag na ulit natin yung ating ginisang gulay. Yan lang siya guys. So, masarap ito kainin guys pag bagong hain. Kaya, kailangan pag lutong-luto na to, pag mahain na, kainin nyo na kaagad guys. Kasi pag malipasan na siya, medyo, hindi na siya ganun masarap pa rin naman siya, pero mas masarap yung bagong luto. Yung medyo mainit-init pa. Diba guys? Tingnan nyo guys yung sutanghon. As in, hindi siya nagputol-putol. Firm pa rin siya. Masarap na ito pang merienda guys, or di kaya dinner kung ayaw mo mag-rice. Mag-garnish na tayo dyan ng chopped spring onions o di kaya leeks guys. Nagdadagdag ng flavor yun guys sa sutanghon gisado. Gagawa pa tayo ng maraming videos like this guys. Guys, please subscribe to my channel and hit the notification bell para marami pa tayong magawang video na tulad nito. This is Vans Food Trip. Thank you for watching guys. God bless.